So ayun na nga mga banateros, at Marcoleta at Senator Bato de la Rosa hindi na nakapagpigil at sinupalpal at binutatan na si Marcos Jr. sa kabila ng tawaging niyang sinungaling itong si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Grabe to. Siyempre usapang bikam na naman tayo. Dahil eto ang kasi baka biglang mawala na naman to eh. Sa panahon pa naman ngayon ng mga tolonggis na bigla hong nawawala ang mga issue na dapat na pinag-uusapan dito sa Pilipinas, katulad ho nitong BICAM na ito. Etong blank items sa BICAM report. At ito nga biglang ang umintrada na nga itong si Senator Bato de la Rosa at si Congressman Rodante Marcoleta para supalpale ng mga, syempre yung mga vloggers, yung mga itong mga sausawero at sausawera dito sa issue na BICAM na bakit pinirmahan ni Marcos Jr. Alam niyo namang blanco ang mga nakalagay dito. Ito ay, ewan ko ba sasabihan mong sinungaling, hindi mo, yan ang hirap sa administrasyon sasabihan na nilang sinungaling si PRRD na hindi man lang nila in-explain. Ewan ko ba dito kay Marcos Jr. medyo naging talagang hindi pala talagang bangagers na. Shoutout nga pala kay Boss Dada sa pagbigay ng damit. Yan, at syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So grabe, no? Alam nyo at alam ko na sa nakikita natin ngayon sa social media, marami na namang pakulong niluluto ang administrasyon. Dahil nga, alam naman natin na medyo na talaga sila, medyo na nasupalpal sila dito. Hindi nila to napaghandaan na lalabas itong binunyag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At nagulanta nga pati nga yung mga senador, mga congressman na halos bakit gumagalaw ang aking na halos ay hindi na makapagsalita mapatungkol sa isyung to. At ngayon may mga bago silang niluluto ng mga issue, ni Kesyo may spy, ni Kesyo yung sa NBI hack. Marami silang niluluto, yung sa mga vlogger na konektado daw sa Pogo. Ngayon, meron pa yung kay pag-usapan natin sa ibang topic yung kay etong kay General Bantag. Malapit na daw nilang mahuli. Pero alam ko kung nasaan si General Bantag. Nasa damit niya. Gago! Bakit? Nasaan mo si General Bantag? Di ba nasa damit niya? Tama naman ako, hindi mo nang sisinungaling. Grabe. So eto, mapunta na tayo dito sa sinabi ni Kong Marcoleta mapatungkol ho dito sa BICAM issue na to, no? So eto, pakinggan ho natin. Kung nakita, baka nga naman may blanco Kasi kung may blanco nga naman, mali yun. Kaya lang kung walang blanco, kapag nilagay mo various infrastructure projects, kahit walang blanco pa rin yun. Parang blanco nga naman yun, no? Kasi kinakailangan mong i-itemize Open yun. Pagdating sa budget, hindi po pwede na walang, kumbaga nagtatanim ka ng halaman dyan, meron kang paso, bawat isang halaman may Specific paso. talaga dapat. Specific ang itatanim mo dyan. Yung isang araw kong tanong na, parang mayroon akong 3 kaibigan nagsabi, Jed, umatras na naman ba si Kong Dante? So yung recycle na yun din. Umatras na naman daw kayo. Sa kawalan siguro ng may papato na medyo... sinagot na rin naman natin. Yung mga lumang post, nire-repost. Opo. Last pa po election yun Yung uso naman yun ngayon nga si Pastor, daming naninira so nagbo-vote buying. Nagbo-vote buying daw si Pastor. Uso naman yung ganyan, yung mga fake
yung mga pa-issue. Alam niyo yung ibang gumagawa niyan, minsan nakikita din natin sa rally ng mga DDS. Pero tsaka na, ano lang natin. Yan na natin taong bayan ng makadiscover sa kanila. So, hindi po totoo yun, no? Yung about doon kay Marcoleta na umaatras na po bilang sa pagtakbo niya bilang senador. At yung kay Pastor din, tuloy-tuloy na ho yun. Wala akong pag-atras yun, ha? Baka may mga mapanood kayo dyan ng mga post, may mabasa ng mga, ayan po ay fake news. So tuloy natin. Yung pag-atras, totoo naman umatras ako nung nakarang Ayun na nga eleksyon. po. Kaya nagkaroon ng ulat, GMA7. Pinasinag nila uli. ayun, binuhay nila yung mga lumang balita na tuloy akala nung iba, yung nakapakinig, umatras na naman ba si Kong O hindi bang matawag ninyo dyan ay fake news? fake nung ginagamit nila. Yan, Ayan, no? Mga kapatid na Katoliko, tandaan ninyo ang nasa larawang ito. Siya ay may akda ng House Bill 4633 o Anti-Crucifix Bill. Nung pumunta ako sa San Fernando, nung siguro mga 2 years ago ito, Opo. nung ipaliwanag ko dun sa, ay ganun pala yan. Opo. Inamin niya sa akin, alam mo kung ganyan, sumama rin ang loob ko sa inyo. Ayun. Bakit? Buti na lang. Hindi lang pala kay Pastor talagang may mga naninira, pati din pala sa halos lahat pala talaga ng hindi ito nakikita ko kay Senator Bato, Bongo. Kasi mamaya may papakita din ako sa inyo na sinindin na isa din sa eto nga nangi-scam eh. Nangi-scam siya tawag dito, nangi-scam siya. Bali nangihingi siya ng pera daw sa mga tao. So, mamaya ipapakita ko sa inyo yung account. So, dito muna tayo. Lang na ipaliwanag mo. Kaya sa enrolled bill, Yun na enrolled nga bill po, na siya, oo. pipirmahan ng Pangulo, Kasi di ba sinuri niyo na ng ilang... na ito sa saligang batas. Dito nang gagali. Welcome na welcome kapag tatanungin mo, Office of Vice President. Yun lang Pero po yung kabuuan ng ng budget, hindi pwede. Hindi pwede. Bilin. Ayun. So, andun po, National Expenditure Program. Tinalakay yun na, nandun tayo sa GAB. So, yung General Appropriations Bill, panukalang batas ito, yun na po yung tatalakayin sa plenaryo. Natalakay na. Okay. Ngayon, ito yung nangyari nga, dinatalakay na. Oo. Dinalakay din ng Senate. Ng Senate, opo. Meron ngayon conflicting version yung GAB. So, GAB ng Senate, tsaka GAB ng Kamara. Isang GAB, pero Okay, meron isang silang GAB, isang GAB. sarili. Kailangan nating i-reconcile. Ayun, so Ito yung- magkakaroon ng BICAM. Ito yung BICAM. Ayun. Bicameral Conference. Na sinasabi ko sa inyo, ito yung dapat tingnan ng Korte Suprema. Sana isang araw, merong isang kababayan natin na pumunta sa Korte Suprema, questionin niya yung BICAM. Wala ito sa saligang batas. Sino kaya yun? Sino kaya maglalakas loob nun? Congressman Marcoleta. Sa panahon ngayon, medyo iilan na lang kayo ang medyo tumatayo sa prinsipyo, no? Dito nang gagaling itong mga hiwaga na ito. Kasi maraming pinag-usapan sa plenaryo ko nung GAB na pumapasok pagdating doon sa BICAM eh. Pagka pinirmahan ngayon yung conference report, Opo. magpiprint na sila ngayon base doon sa Ayun. ginawa sa... Yung BICAM ang mananaig. Yun ay magiging gaa pag pinirmahan ng Pangulo. Ayun. Yung data doon, Nelson, doon daw sa BICAM, nagkaroon naman doon ata yung mga blanco. Kaya, di ba, dapat ay December 20, lalagdaan ng Pangulo. Nung dumating daw po sa 10 araw, December 30, ay nasagot na yata lahat yung mga blanco na yun. Kaya, pagdating daw po doon sa GAA, na pipirmahan na ng Pangulo, December 30, wala ng blanco. Doon sa enrolled bill, Yun na nga po, oo. pipirmahan ng Pangulo. Kasi di ba sinuri niyo na ng ilang araw eh. Oo. At nung sinuri, nasagutan na raw po yung mga blanco. Kaya nung tinitignan yung final, yung GAA na mismo, wala na po yung mga blanco. Paano yung nakalagay sa unprogrammed appropriation na various infrastructure projects na meron silang kapangyarihan na ilatag kahit kanino yun. Ayun ata, hindi ata nawala yun. Yung blankong-blanko talaga yun. So hindi pwede yun. Wala, kasi kailangan merong item by item. Yun ang ano natin. Kung walang hindi mo sa budget mo sa bahay. Sasabihin ng asawa mo, ito yung budget ko ngayon. Opo. Ultimong ano doon ultimong asin nakalagay doon.
Oo. Yes. O ito yung ating bayarin ngayon, ito yung ating spending. Kuryente. So ibig sabihin, ang ibig sabihin ng sa BICAM na dyan, halimbawa, lahat ng pinaggastosan ng pera dapat naka-audit, ganun. Ito ata yung ibig sabihin ni Congressman Marcoleta. So yun naman talaga, tama naman talaga yun. Diba? Kaso ang nangyari kasi, blanco yung BICAM. BICAM tuloy, BICAM. Tubig. Kung ano Kapag naglagay ka ng miscellaneous, sabi niya gano'n, mas malaki pa sa sa kabuuan ng budget. sa kabuuan ng pinagsama mo na yung pagkain, kuryente, tsaka yung miscellaneous, ang dami, kukwestiyonin mo yung asawa mo. Nga naman. Hindi mo naman kukwestiyonin, sasabi mo lang, darling, para yatang mas malaki itong miscellaneous. Para saan ba ito? Pambiling Pwede makeup. nyo naman pag-usapan. Pambiling makeup yan at saka pampaganda. Mga ganun. Oo, di ba? Pambili ng bag ito, pambili ng kung ano-ano. So yun ata, aywan ko lang. So ngayon kung sabi ng Pangulong Bongbong, walang blanco kasi Wala, yung walang GAA blanco, na pinakikita at pwede niya man anyang kumparahin yung Wala palang blanco, ba't binura? Yung doon, bakit binura? Pinapacheck nga nila sa website. Ngayon, wala ka nang makita. page na sinasabi yung blanco at saka yung page sa GAA, sabi mo ng 400 pages 400, edi wala na nga, tama nga naman, walang blanco. Kasi sa GAA na pinirmahan na ng Pangulong Bongbong. Nung naging GAA, maaaring wala na yung blanco. Yun na nga po, wala na yung siguro. blanco. Kaya lang nananatili, alimbawa, yung various infrastructure projects. Mabigat yun. Yun talaga. Ako kinukonsider ko, blanco pa rin yun. Ganun. Bagamat may mga nakasulat kung sa pahina. Wala nga various infrastructure projects. Para saan yun? Yung sinasabi ko nga, pwede niya sabihin sa asawa, boss. So sa madaling salita, may nakalagay nga doon, pero ang tanong, para saan yun? So ibig sabihin, parang nilagay lang nila yun, para lang masabi na nilagay. Pero ang totoo, para saan yun? So may tuturing nga talagang blanco yun. Tama nga naman si Kong. Di ba natin masyadong malaki ito, baka hindi natin kayanin. Liwanagin mo nga ito kung ano itong various infrastructure projects na ito. Pero walang question doon, Kong, na halimbawa, blanco na ibinigay sa Pangulo at nilagyan na lang nila, pwede yun? Depende kung paano nila. Kasi nga, wala nga nakakakita nun dahil yung conference report sila lang eh. At saka hindi pinirmahan ng bawat isang Kasi yung tuntunin kasi per page. Pipirma kayo doon sa marginal space. 4,000 pesos pala yan eh. Ang pumirma lang doon sa signature Kaya hindi nakita kung paano. Palagay mo, inalis na yung blanco pero sinulatan. Hindi na akda yun ng Congress eh. Akda lamang kung sino yung gumawa. Naglagay. Kaya ang sinasabi ko, alisin na natin yung conference na yan. Kasi sa saligang batas, ang Senado, wala siyang kapamahalaan against the House of Representatives. Sinabi niya, but the Senate may propose or concur with amendments. Ibig sabihin, hindi mandatory. Mag-propose ka lang. Ibig sabihin, kung ayaw ng House, ito yung amin. Nakalagay sa Constitution, may propose ka lang eh. Hindi naman, sana nakalagay, but the Senate yun. shall impose. Direkta, iba yun. Iba yun. Meron siyang kapangyarihan ngayon na mag-impose siya ng ano mang gusto niyang ipalit doon sa mga naunang pagtalakay. Maliwanag yung maliwanag yung salita ng Constitution eh. Magsisimula sa House of Representatives, but the Senate may propose or concur with amendments. Dahil wala kanyang pwedeng gawin. Umagri ka, o mag-propose ka ng amendment. Maaari kang mag-propose. Hindi naman sinasabi mo na pagka pinropose mo, mandatorily tatanggapin ng House. Walang nakalagay na gano'n. Proposal nga lang yun, no? Pati mga ibang mga pagdidesisyon, kaunay doon, kung meron mga halimbawa kinatigan ng Korte Suprema na sinasabi niyan, hindi, parehas lang ang tungkulin nyo. Dapat siguro siya sa atin na yan. At suriin na sa mga nangyayari ngayon. Yun, Kaya yung iniiwasan nga nila ngayon kung Congressman Marcoleta yung yung mabusisi nga yan or mahimay-himay yan kasi nga malamang sa malamang maraming madadamay dyan sa sa BICAM na yan, sa BICAM na yan, no? Kung halimbawa na masuri nga yan, ang tanong, sino magsusuri niyan?
Nung pinakatanong dyan, una-una, hindi naman pwede si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So siguro, maaaring yung mga ilang senators dyan. Pwedeng si Senator Bato, Senator Bongo, Senator Robin, pwede naman siguro yun, no? Ang ano kasi dito, masyado na hong talagang garapalan na ang nakawan sa gobyerno. Pero mo para tayong ginagawang tanga, kunwari may paggagamitan ng pera na kahit wala naman. Yun yung masakit dyan Sila naman pagka ako yung malis, nag-walkout ako palagi. Ang dami ko kasing pupuntahan. Kung Dante, Marcoleta natakot. Parang ganun po ang balita Ito na naman. Nag-walkout. Dalawa na naman ang katotohanan din Malis lang. Nagpaalam ako kay Congressman Momo. Ayun. Hindi ka naman pwedeng, Mr. Chair, alis na po pa. Nakakaasagay ako pa Ang purpose ko doon, kaya ako nag-lecture. Nilecturean ko sila actually. Opo. Sabi ko from now on, dapat sana, Mr. Chair, kahit ako itinanggal nyo na ako sa committee ito, I still believe that I could. Okay pa sana kung nandun pa si Kong Marcoleta sa komite, pwede niyang mabusisi yan. Pwede niyang, kaso nga lang, malamang sa oras na may mang busisi niyan, or may maghimay-himay ng issue na yan, hahadlangan at hahadlangan nila. Tingnan mo naman yung ginawa nila dati kay di ba? Tingnan nyo naman dati yung ginawa nila kay Marcoleta. Yung 6 trillion na budget kay Romualdez. Ang mahirap pa tinanggal siya. Tapos siniga-siga pa siya ni Paduano. Akala mo naman napakagwapo. Speaking of Paduano, speaking of Congress, grabe si grabe si Abante. Akala mo kung makapanglait kay Grijaldo talagang napakagwapo niya. Lumamang ka lang naman ng konti kay kay Paduano. Akala mo kung sino ka magyabang. Panood niyo yung sinabi niya kay Grijaldo na mas mapagkakatiwalaan daw ang pagbumuka nila. So ngayon, kung pagbabasihan mo na lang pala ang itsura ng isang tao o masama man o hindi, anak ng teteng, lumayas-layas ka rito sa Pinas. Buisit na pastor to. Pastor ka pa naman, tas ganyan ka mang musga sa tao. Kaya siguro hindi, ito kaya siguro, ewan ko pa, ba't nananalo tong mga hayop na to? Hindi, nakakainis lang yung sinabi ni Abante na yun na Mr. Chair, mas magkakatiwalaan pa yung mukha niya kaysa mukha. Anong connect nun? Hayop na yan. Can help. Lalong-lalo ako in setting a golden standard mula ngayon. Para sa ganun na hindi magulo at dapat focus. Opo. Panatilihin natin yung admonition kako nung dating maestrado ng Korte Suprema, si Justice Renato Puno, na kung saan ay kailangan magkaroon ng existing legislative purpose sa tuwing kayo tatawag ng mga tao, nakakasangkapan ninyo in aid of legislation. May legislative purpose, dapat. Oo, sumagot naman kagad yung Luistro, sabi niya, with all due respect, considering that this resolution was already referred to this committee by the Rules Committee. Opo. Parang moot and academic na. Sabi ko, with all due respect, hindi naman ako na-repair na sa rules. That is only the procedure. But it does not necessarily follow that if the particular committee or a resolution or even a bill was referred to a committee, nagkaroon siya kagad ng legislative purpose. Ang sinasabi natin dito, para hindi tayo mawala sa focus, para hindi magulo. Okay? So, isa sumuporta pa nga sa akin. Kaya lang, si Akop, hindi ko naman sinasansala si Kong, sabi niya, pero nag-cite siya ng jurisprudence, pero hindi niya alam, yung jurisprudence niya 2009. Okay. Ang sinasabi ko is a higher, yung date. Siyempre, ayoko na lang, parang gusto ko sabihin, nasa sa inyo, kung ano yung pakinggan na sinasabi ko, malinaw na malinaw, sinabi na ito ng no less than
ay former Chief Justice of the Supreme Court. Ngayon, kung magsasite pa kayo ng jurisprudence, Bahala na. nasa sa inyo na yun, ng mga tao nakakaalam. Tapos, nagkakwentuhan kami ni Momo, pre, alis na ako kasi meron pa akong kausap na. So yun, no, hindi ko na ano na to kasi medyo malayo na sa usapan ng BICAM to, no. Pero ako sana, kaso wala tayong mga gagawa kung halimbawa man na ito ay trabahuin ni Marcoleta sa Congress. Ngayon, hindi na rin yan papayagan malamang. Dati nga, di ba, nung parang sumusulong si Marcoleta mapatungkol dun sa 6 trillion na yung binulgar ni Marcoleta kay Romualdez sa dapat pag-usapan ng Congress. Hindi nila bigla nilang tinanggal ito at dinuro-duro na agad ni Paduano. So doon sa madaling salita, medyo kung halimbawa na may maglakas ng loob dyan sa BICAM na yan para mapag-usapan, medyo siguro mahihirapan din. So ito pala yung kanina yung sinasabi ko. Ito po ay nangi-scam, no? Nangi-scam itong page na to. Yan sa mga nandyan ho. Sa sa mga nanonood, wag po kayo maniniwala kung ito po ay mag-chat sa inyo. Yung page na to na Sen Bongo ay may mga po daw to nangihingi-hingi. No, nangihingi ng pera, hindi po yan ng page ni Senator Bongo, no? Hindi po yan yung page ni Senator Bongo. Kaya ito po ay para hindi kayo may scam. So yan, isang paalala po, no? So mapunta naman tayo sa sinabi ni Senator Bato de la Rosa mapatungkol dito. Tingnan naman natin yung explanation ni Senator Bato de la Rosa. Sen Bato, di tiyak kung kailan sinaksakan ang blank item sa BICAM report. So panoorin natin. Somewhere along the way yan, sinaksakan ng figures. Sigurado ako somewhere along the way. Hindi ko na masiguro kasi hindi ko nga na-monitor dahil wala nga hindi nga kami binigyan ng kopya. Binigyan kami ng kopya one day after. Grabe, pati yung kopya wala rin sila. Ang lupit nyo. Ang lupit ng pasimuno nito. No, dapat may mga kopya yan sa bawat sa mga senators, Congress, meron yan sila lahat. Dito, bakit wala si Senator Bato? Yung nga, blanco pa rin ang laman doon sa kopya. So, meaning, that was, sinaksakan ng figure, yan, right after it was approved by the Bicameral Conference Committee. Yung dalawang panel na yan na nagkumpos ng Bicameral Conference Committee, after pinirmahan ng mga membro yan, saka pa nalagyan ng numero. Kung ito'y nilagay doon during the ratification or after the ratification before pinirmahan ng presidente, hindi ko na masabi dahil nga hindi ko na hindi na ako ratify, hindi na ako nagboto for ratification dahil I smell something I'm smell something fishy. Senator Bato, no? Ganon, no? Ganyan din yung naaamoy namin dyan. So, hindi daw pumirma dun sa si Senator Bato dahil nga medyo may naaamoy siyang kakaiba. Kahit naman din kami ganun. Dahil hindi nga pinakita sa amin yung kopya. Totoo yan. Ganoon talaga yung pagpirma nila sa BICAM. Madali nila. Pinapapirmahan kaagad na yung may mga blanco doon na yung mga halaga, no? Yung mga presyo. So, ano yung sinasabi ni Risa Ontiveros na hindi daw totoo na may blank item dyan? Saraulo din talaga yung babaeng yun, no? Ang daming tumanggi ngayon na wala daw blank item, wala daw ganyan. So ano to? Ng mga project
na kuan blanco. Pero overall yung nakalagay doon sa baba na total is may halaga doon sa baba. Yung bali yung distribution lang ang kuan ang hindi na ilagay doon sa nasa blanco lang. Yun ang nakalagay. Totoo yan. Yan yung nakalagay sa BICAM report. Opo. Na pinirmahan ng kasamahan ko sa Bicameral Conference Committee. Linawin ko lang, Senator, totoo na may blankong items po doon sa BICAM report na pinirmahan ng ilang senador at nakita ko yung pangalan po ninyo dito doon pero hindi kayo pumirma. Yun po ang dahilan. Oo, hindi nga ako pumirma doon kaya nga ako nag-walk out doon sa BICAM no, umalis ako at hindi ako pumirma dahil hindi tinupad yung usapan namin. Na yung sa opening ng BICAM ay nagmanifest ako na kung pwede, give us ample time before we sign the BICAM report para ma-scrutinize natin yung contents ng BICAM report. At yun naman talaga yung tama. O yung galing ni Senator Bato de la Rosa dito O yun naman talaga yung tama. No, na kailangan ni talagang busisiin muna natin yan bago pirma dyan basta lang sila pirma. But pagdating doon sa closing yung BICAM namin, pirmahan na kaagad. Hindi wala pang kopya na binigay sa amin. So sabi ko, paano ko makapirma na hindi ko pa nabasa? Tama. Baka yun ang ginagawa ni Marcos. Pirma lang ng pirma, ng pirma ng pirma. At yung ibang mga senador, kasi ito alam nila, ito, baka lang, baka. Sabihin na natin oo. Yung ibang mga senador dyan, hindi ko naman nilalahat. Yung ibang mga pumirma dito, siguro, hirap magsalita. Hindi, siguro, may mga ibang senador na puro lang pirma. Hindi na nila tinitignan kung ano ba to. Hindi ba nila tinitignan kung may anomalya bang mangyayari dito, kung mapapahamak ba yung pangalan ko kasi pumirma ako dito. So syempre kailangan mo munang basahin yun at kailangan mong ma-sure kung yun ay lehitimong talagang dumaan sa tamang proseso yung pipirmahang mong dokumento. Pero ganoon pa man, nagmamadali, pinirmahan nila, pero ako umalis ako, hindi ako pumirma. So yun nga, after that day, the following day ata, nagpadala sila ng kopya ng laman ng BICAM report. At yun nga ang nakikita natin sa yung may mga blanco, mga halaga, may mga blanco. Pero yung total sa parang total sa baba, yung overall ay may halaga yon, pero yung distribution nga sa kuan naka-blanco, parang minamadali nila ba, minamadali. Pero dating sa GAA, well, hindi ko pa nakita ang GAA pero I presume may mga may halaga na yon dahil hindi masiguro yan na mapipirmahan kung walang halaga. Pero yung BICAM report ang walang laman doon sa mga blanco. Opo. Senator, para lang din sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano ba talaga ang role ng Bicameral Conference Committee na composed po ng mga kongresista at mga senador? Ilan lang po sa mga senador at kongresista na kasama po dito sa BICAM Conference Committee? Yung number ng membership, hindi ko na memorize kung ilan ang member. Basta equal number yan. Equal number of representation. Halimbawa, kita dito after the crowning niya, delete the amount in figure 70 billion and replace with blah 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 blah. Mga blanco na sinasabi ni Ilaw yan. Na pinirmahan ng mga ulupong na ibang mga senator.
Grabe, no? Buti na lang talaga merong kakampi ang Pilipinas na isang Rodrigo Roa Duterte. Merong kakampi tayong BP Sara Duterte. Alam niyo kung wala, kawawa tayo. Di sa totoo lang kung walang mga Duterte na nagmamalasakit sa bayan. Mga senator na nagmamalasakit sa bayan, katulad nila Senator Bato, Bongo, Robin, at yung mga future senator natin na katulad nila Pastor, Jimmy Bondoc, si Ben, sama na natin, Ben Tulpo. Alam nyo kung wala yung mga yan, tanganang yan, hanggang ngayon siguro bulag pa rin tayo sa katotohanan na kung gaano ka lupit at ka walang niya ang kurap sa gobyerno natin. Dito na lang kasi maraming sasabi na, Digong, manahimik ka na, matanda ka na. Tarantado. Isipin nyo maigi to, lalo na sa mga basher. Kung nanahimik ba si PRRD, malalaman nyo yung mga ganito. Tanginan nyo, pera nyo to, ninanakawan na kayo, mga tanga. Tapos kayo, proud na proud pa. Yan ang hirap sa ugali na ibang Pilipino eh. No, tinatarantado na kayo, tuwang-tuwa pa kayo. Gago! Gurin nyo, kung walang PRRD, kung walang Rodrigo Roa Duterte, hindi natin malalaman ng kawalangyaan na to. Buti na lang talaga nandyan pa rin sila. Kasi ito isipin nyo, diba, lagi nyo sinasabi, ay magnanakaw si Duterte. Tag dito, maraming ninakaw yan. Drug lord yan. Lagi nyo sinasabi yan drug lord, gasugin yan. Ang tanong, kung si Duterte ay isang bilyonaryo, maraming nanakaw sa bayan, isang drug lord, bakit niya ginagawa tong mga to? Samantalang masarap na buhay niya. Diba? Ba't niya ginagawa to? Kasi nga, yung pagmamahal niya pa sa bayan ay nandyan pa rin. At hindi rin natin malalaman itong mga ganitong kawalangyaan ng gobyerno kung hindi niya ito ilalabas. Dahil siya lang talaga din ang may kakayanan na maglabas ng baho ng mga putang ng mga buhaya dyan sa gobyerno. Yun yung totoo dun. Isa totoo nga lang Sige, sabihin na natin, totoo, bilyonaryo si Digong. So kung ako bilyonaryo ako, magpapakapagod pa ako na mag-podcast, na magsalita at ilahad yung mga tiwaling ginagawa ng gobyerno? Di ba hindi? Pag-isip-isip kayo dun Napaka-buenas pa rin natin. Napakaswerte pa rin natin kahit minalas tayo sa presidente. Napakaswerte pa rin natin dahil may isang Rodrigo Roa Duterte, may mga Duterte at may iba pang mga politiko na talagang kung usapang pagmamahal lang sa bayan, nandyan pa rin sila para sa atin. Buti na lang merong ganun. Kung walang ganun, hanggang ngayon, hanggang sa matapos na lang ang termino ni Marcos Jr., wala tayong kalam-alam na unti-unti na niya tayong inilalagay sa hukay, sa mga hukay natin. Na ultimong pera natin, ninanakaw na sa atin. Kaya kayo, mga basher, minsan naiinis ako sa mga vlogger, okay na yun kasi mga bayad na mga putang na yun Gago! Pero yung isipin nyo yung mga sinasabi nyo kay PRRD na ganito, ganyan. Pero isipin nyo mahigit ang kung walang PRRD, hindi nyo nalaman tong issue na to. O ngayon, hindi sila makapagsalita. Ang sinasabi lang naman ni PRRD, i-explain nyo sa tao at ayusin nyo. Kaso wala namang pag-ayos na ginagawa. Yung iba nga hanggang ngayon, hindi pa makapagsalita. Buti pa nga si Risa Ontiveros na hindi pumirma, tawag dito, nagsalita na. Yung nga lang, kabubuhan naman din yung sinabi. Diba? So ngayon, buti na lang talaga, pasalamat tayo at hindi tayo tinatanggalan ng isang Duterte or mga Duterte na handang magbuwis ng buhay at handang talaga magsakripisyo
para sa mga para sa Pilipinas. Kung walang Duterte, hindi natin malalaman talaga 'to eh. No, so yan, buti na lang at yan, si Senator Bato, isa rin sa patotoo, sa nagpatotoo, natotoo nga itong mga blanco na to. Na hindi niya nga to pinirmahan dahil una-una minamadali daw sila. O ba naman, ang laki-laking halaga na nakataya dyan sa mga pipirmahan na yan. Tapos kahit din naman ako na isang senator, papapirmahin ako ng ganyan na tapos hindi ko malalaman kung ano yun. Parang kagaguhan naman ata. So yung mga banateros, mga kabihayan, nung may kukomento nyo sa pinag-usapan natin ngayon sa sinabi sa nilahad ni Congressman Marcoleta at ni Senator Bato de la Rosa, i-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.